Yo, so what is up ulit mga nakamas? Welcome nga pala sa aming channel. Ito ang Jamji. At kung mapapansin nyo, medyo binago ko yung boses ko ngayon sapagkat sabi nga nila ay medyo creepy daw. Kaya tinaasan ko yung pitch para magbago naman at maging fancy. So kung mababasa nyo nga yung title ay pag-uusapan natin ngayon kung sino nga ba yung first blood at kung ano yung mga posibleng plot twist na mangyari sa gera. So bakit nga ba plot twist? Simple lang hindi ko alam talaga kung ano yung totally pagkakasunod-sunod na mangyayari. Kaya nga plot twist lang yung ginawa ko, kumbaga theory lang na mga pwedeng maaring major na mangyari sa gera ng Wano. Kaya kagaya nga ng lagi kong sinasabi, wala nang intro. Let's go! Puntahan na nga natin kung sino ba yung first blood o yung unang mamamatay sa gera sa Wano. So para sa akin lang to si Orochi nga yung first blood o unang mamamatay sa Wano. Sa unang kadahilanan nga na nasa prophecy nga na mamamatay siya sa gera na yon. Sabi nga to sa prophecy ni Toki na kinakatakutan niya ni Orochi. Kung maalala nyo sa mga nakaraan chapter nang merong ngang party sa bahay ni Orochi ay nung nalasing nga siya ay pinagsisigawan niya na natalo niya na daw yung prophecy na yon. At sabi nga nung mga nakakakita sa kanya ay takot na takot daw siya sa prophecy na isang prophecy nga lang daw. At speaking of prophecy nga guys, yung prophecy nga ay maaaring late or advanced, pero alam natin na pag sinabi prophecy ay nangyayari ito no matter what happened. So paano ko nga nasabi na siya yung unang mamamatay sa gera bukod nga sa prophecy na nakapatong sa ulo niya? Ito nga ay si Kanjuro nga na maaring nasa likod ng Wano, kasi nga kung maalala natin sa last chapter ay si Kanjuro ay nakatakdang makipag-meet kay Orochi sa isang tagong parte ng Onigashima. Kaya masasabi kong nasa likod siya ng Onigashima. At sino naman yung tropang na-assign na dumating sa likod ng Onigashima? Diba sila nga ay sinalo at yung mga natirang scabards. So, ang tingin ko nga mangyayari dito ay mababasa ni Orochi yung report ni Kanjuro at dali-dali siyang pupunta sa likod ng Onigashima kung saan tingin ko nandoon nga si Kanjuro. At sakto namang darating din doon yung grupo ni Nalo at agad sila magbabakbakan ni na Orochi. Then, yun nga, matatalo nila sina Orochi. Tapos doon na rin mamamatay si Orochi. Papatayin siya ng mga galit na scabards ni Oden. At yun na nga rin yung nasa prophecy ni Toki kung saan 20 years sa future nga ay may darating na samurai at papatayin si Orochi gamit yung pangalan ni Oden. At yun nga yung kinakatakutan ni Orochi. So, kung tatanungin nyo kung saan ko naman nakuha yung pinagsasabi ko na to, ay ibinasi ko lang din to guys sa gera sa Marineford. Kung saan, kung maalala nyo, si Ace ay nakatakdang mamatay sa Marineford at namatay nga siya doon. At pagkatapos niya mamatay ay namatay naman yung kakampi niya na si Whitebeard na isang Yonko. So, sa tingin ko lang guys, pag namatay na si Orochi sa Wano, ay susunod naman si Kaido. Parang mirror nga lang sila ng Marineford War. So, alam na nga natin kung sino yung first blood. Punta naman tayo sa mga plot twist. Kaya nga nasabi ko kanina, hindi ko alam yung totaling mangyayari o yung totaling pagkakasunod-sunod ng mangyayari sa gera. Kaya nga, plot twist lang yung ginawa ko kung saan sasabihin ko lang yung mga tingin kong maaaring mangyari sa gera.
At sasabihin ko to sa tingin ko pagkakasunod-sunod nila. So, simulan na nga natin sa unang plot twist. Yung pinakaunang plot twist sa tingin ko, ito nga ay Kaido versus Big Mom. Oo, tama nga kayo ng pagkakarinig. Si Kaido at si Big Mom nga yung mag-uumpisa ng gera sa Wano. So, paano ko naman nasabi yun? So, umpisa natin sa pinakaumpisa. Sa tingin ko, mag-aaway si Kaido at Big Mom dahil nga kay Luffy. At paano nga naman mapag-aaway ni Luffy si Kaido at Big Mom? Simple lang. Alam naman natin na kapag galit si Luffy sa isang tao, ay lagi niyang isinisigaw yung mga katagang to. Yan. Sa tingin ko, ang mangyayari niyan is lalabas si Kaido at Big Mom ng sabay para nga sabihin sa buong crew ni Kaido na meron silang alyansa. Tapos nun makikita naman sila ni Luffy. Then isisigaw nga ni Luffy yung mga katagang yan. Tapos magagalit si Kaido kay Luffy. Kasi alam naman natin na Emperor si Kaido. At hindi mo pwede basta-basta gawin yan sa Emperor na sisigawan mo siya nang tataluhin mo siya. Tapos hindi mo rin basta-basta pwedeng gawin yan sa kanya sa harap ng buong crew niya. Pangalawa, hindi mo rin pwedeng basta-basta gawin sa kanya sa loob ng teritoryo niya. At pag narinig nga ni Kaido yan na sinigaw ni Luffy ay tingin ko magagalit si Kaido kay Luffy at to the point na gusto niya nang patayin to. Tapos dyan naman papasok si Big Mom. Kasi alam naman natin na yung pinaka main goal talaga ni Big Mom sa pagpunta sa Wano is patayin si Luffy. Tapos hindi nga niya inaasahang gagawa sila ni Kaido ng alyansa upang sakupin yung buong mundo. Pero hindi naman nakasaad sa alyansa nila kung sino sa kanila ang papatay kay Luffy. Alam naman natin na parehas silang Emperor at parehas din silang malaki yung pride. Kaya sa tingin ko ay pag-aagawan silang dalawa kung sino yung papatay sa kanila kay Luffy at hindi nga nila mapagkakasunduan yun. Kaya nga, sila yung unang mag-aaway. O sila yung unang mag-i-start ng gera sa Wano. At sa pag-aaway nga nila na ito ay sa tingin ko, mananalo si Kaido. Kaso nga lang, yung buong lakas niya ay magiging 50% na lang. Yung buong lakas niya, yung buong physical defense, saka yung mga damage niya ay magiging 50% na lang sapagkat mauubos din ito kay Big Mom. Kayo pa naman dalawang Emperor maglaban, hindi ka ba talaga mapapagod niyan, di ba? So, kung hahanapin nyo nga si Luffy ay sa tingin ko, hindi muna basta-basta papasok si Luffy sa gitna ng dalawang nag-aaway na Emperor sapagkat pipigilan siya dyan ni Jinbe at ni Robin. Kasi kung hindi nyo alam guys si Jinbe sa Straw Hat Pirates, siya yung may pinaka madami o pinakamalaki yung experience sa pagiging pirata. Sumunod nga dyan ay si Robin. Kung maalala nyo, si Jinbe ay matanda na at tumanda nga siyang pagpipirata yung ginagawa. Ganon nga din si Robin na sumama-sama nga siya sa mga pirata para mabuhay lang o sa mga masasamang tao. Kaya sa tingin ko, gagamitin itong dalawang to yung experience nila at magdidesisyong pipigilan nila si Luffy sa abot ng kanilang makakaya siguro na wag munang gumit na sa laban ng dalawang Emperor. At kung hanapin nyo naman si Kid ay sa tingin ko naman ay si Kid ay magiging busy sa ibang kalaban. Tingin ko magkakalaban ni Kid yung dati niyang kaalyansa. Yun nga ay si Scratchman Apo at si Basil Hawkins. Pero ngayon di pa natin nakikita kung nasan si Basil Hawkins. Last nating siya nakita ay kinapchap nga siya nila. Yan na, nabubulol na ako. Or maaring kalabanin din ni Kid muna yung tatlong all-star kahit sino sa tatlong yun. Or pwede rin niyang kalabanin yung Flying Six or yung army ni Orochi, yung mga ninja. Pwede rin muna siyang harangin nun.
Pero sa tingin ko muna ay unang maglalaban talaga ay si Kaido at Big Mom. Pangalawang plot twist nga ay sa tingin ko ay yung Big Mom Pirates versus Beast Pirates. So yung mga crew naman nga ng dalawang pirata o dalawang emperor na to ang maglalaban. At sa tingin ko nga ay tataluhin din ng crew ni Kaido yung crew ni Big Mom. At paano ko naman nasabi yun? Syempre, una mas madami yung number ni Kaido sa number ng Big Mom Pirate. At pangalawa, teritoryo nga nila yon. Matapos nga taluhin ng crew ni Kaido ang crew ni Big Mom, sa tingin ko magiging 75% na lang yung lakas ng crew ni Kaido. At yung crew naman ni Big Mom is totally down talaga o talong-talo talaga na in a point na mapupunta na lang sila sa gilid ng Onigashima o gilid ng gera. Yung pangatlong plot twist naman ay sa tingin ko ay darating nga yung crew ni Nekomamushi. So kung maalala nyo last video, kung pinanood nyo yun, sabi ko nga doon ay may 100% chance na pumunta o dumating yung crew ni Nekomamushi. So hindi ko lang alam kung kasama nila si Marco o yung Whitebeard Pirates, pero tingin ko lang ay maaaring kasama nga nila si Marco lang. Kasi nga kung maalala nyo, yung pinakaunang episode bago magsimula yung Wano arc ay pinuntahan ni Nekomamushi si Marco para anyanyahan siyang sumama sa gera. At nung malaman nga ni Marco na lalabanan ni Luffy si Kaido ay nagulat nga siya at hanggang doon na lang yon. So pang-apat na plot twist nga ay sa tingin ko is darating si Katakuri, Pudding at Broly. Sa isang dahilan lang alam ni Katakuri yung maaring mangyari pagka nagtabi yung dalawang emperor na si Big Mom, yung nanay niya at si Kaido. Kaya nga ay sa tingin ko ay hindi siya papayag na pumunta yung nanay niya sa teritoryo ni Kaido na mag-isa lang o kasama yung mga anak niya na hindi siya kasama, di ba? At kaya nga isasama niya si Broly kasi pwede nila magamit yung devil fruit nito para itago si Big Mom sa mirror world at yung mga sugatan niyang kapatid. At pagdating naman kay Pudding ay sa tingin ko isasama siya sapagkat alam niyang nandun yung Straw Hat Pirates, at pag nandun yung Straw Hat Pirates is nandoon din si Sanji. At ang pinakahuling plot twist nga para sa video na ito is ito nga ay Luffy and Kid versus Kaido. So nakuha ko nga yung idea na to guys sa movie na Stampede, kung saan meron doong ilang minuto o ilang segundong camera shot kung saan si Luffy at si Kid ay nilabanan si Bullet ng sabay. At sa tingin ko ay maaring foreshadow na nga yun nang mangyayari sa Wano, kung saan si Luffy at si Kid din ay magti-team up laban kay Kaido. Kaso nga lang, kung maalala nyo sa Stampede is mas marami nga yung time na si Luffy lang ang mag-isang lumaban kay Bullet. At si Kid naman ay biglang nawala sa camera. So sa tingin ko ay ganun din nga sa Wano, na kung saan mas madaming oras nga na may kipaglaban si Luffy kay Kaido. So kung iniisip nyo nga kung paano naman si Kid at paano siya biglang mawawala sa laban nila ni Kaido, is sa tingin ko ganito lang nga mangyayari dyan. So habang nilalabanan ni Luffy at Kid ng sabay si Kaido is dadayain ni Kid si Luffy. Sa tingin ko is bigla niyang ibabalot si Luffy ng metal para siya lang yung lalaban kay Kaido. Sapagkat kung maalala nyo sa mga nakalipas na chapter is
inuunahan nga ni Kid o pilit inuunahan ni Kid si Luffy kay Kaido. Sa tingin ko ganito rin yung gagawin ni Kid sapagkat hindi siya papayag na si Luffy yung tatalo kay Kaido. At sa tingin ko nga sa pagkaganto nga niya kay Luffy ay sa tingin ko magbabackfire yan sa kanya sapagkat bigla siya sigurong o matatalo siya ni Kaido pag 1-on-1 lang sila. At saka dyan naman papasok yung Luffy versus Kaido na lang gaya nga nung sa Stampede na Luffy versus Bullet na lang. Kaya mawawala nga sa eksena si Kid o bigla siya mawawala sa eksena sapagkat tinalo siya at tatalunin siya ni Kaido sapagkat hindi niya talaga kaya literal si Kaido. At gaya nga ng Stampede kung saan bigla siya nawala sa eksena ay ganun din sa Wano. Kasi sa tingin ko, yung gumawa si Oda ng mga foreshadow sa Stampede na may kita natin sa Wano. At gagawan ko ng panibagong video yan. Sapagkat pinanood ko ng paulit-ulit yung Stampede ay sa tingin ko ay maaring naglagay nga si Oda ng mga foreshadow doon na makikita natin sa gera sa Wano. So, that was it para sa video ngayon guys. Pagka nagustuhan mo yung video, please leave a like. Malaking tulong na nga to para sa akin. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell. At kung gusto mo namang mapanood yung last video ko ay ilalagay ko yung link nito sa description. Sa ngayon is 5 pa lang naman yung plot twist na nagagawa ko o naisip ko na pwedeng mangyari sa Wano. Next video is abangan mo na lang. And that was it.